morning guys! Today is Mark's birthday. As usual, late na naman ako nagising kasi sinusulit ko yung araw na kapag wala akong pasok, makatulog ako ng mahaba. Kasi next week, start na naman ako ng maagang gumising kasi pasok. Tapos next weekend, medyo maaga ulit kasi si Sam ay may netball game na. So today, baka kumain lang kami ni Mark sa labas, kaming dalawa kasi ang mga bata nasa school, pumasok. Tapos habang inaantay ko kasi hinatid ni Mark si Sam sa school, siya na yung naghatid para makatulog ako ng mahaba ngayon. So i-unload ko muna yung mga plato namin sa dishwasher, tapos ilagay ko sa cupboard namin. Then antayin ko si Mark dumating para punta kami siguro ng, hindi ko alam kung sa kami magde-date ko, no. So mag-unload lang ako guys. Ito yung mga plates at saka mga pinaggamitan namin kahapon kasi ang ginagawa namin is pag weekend, everyday actually, nilalagay namin yung buong kinainan namin o pinaggamitan pala namin sa dishwasher, tapos isang beses lang namin siya iraran para tipid sa kuryente pati sa tubig. So napakalaking bagay sa amin ang dishwasher kasi hindi na namin kailangan o mga bata maghugas ng plato, pero si Mark minsan siya pa rin yung naguhugas, katulad ng mga nandito sa ibabaw. Hinugasan to ni Mark bago siya umalis. Kasi kung iintay niya pa mamayang gabi tumaran, hindi magagamit. So, ayun lang guys. Dati kasi, nung nandun kami sa dati naming tinitirahan, mano-mano kaming huhugas ng itong isa. Iba kasi yung style nito, kaya tinabi ko. Kasi yung mga spoon and fork namin, ilan lang. Tapos gusto ko kasi pare-pareho. So kapag meron kaming bisita, like for example, pag nag-host kami ng live group namin dito sa bahay, syempre marami kaming bisita, kinakapos kami ng spoon and fork. Kaya yung friend namin, niregaluhan kami nung Christmas ng pair ng spoon and fork. Pero kasi hindi siya kapareho dun sa ginagamit namin. Kaya yung mga spare, nilalagay ko dun sa may cupboard namin para hindi mahalo dun sa yung talagang everyday na ginagamit namin. Dahil gusto ko nga pare-pareho. So, ayun. So, nung nasa dati kami tinitirahan, wala kaming dishwasher doon. Mano-manong hinuhugasan ng mga bata ang mga plato. So, lagi naman pag mga bata, lagi silang nagsasabi kung sino ang maghuhugas ngayon ng plate, o sino yung in charge mag-set ng plate. So, lagi namin nariringgan yung magkapatid, minsan nagtatalo kung sino yung in charge. Kaya si Mark parating sinasabihan yung dalawa na dapat naglalagay sila ng schedule nila. Kasi sabi niya ayaw kung maririnig na nagtatalo kayong dalawa kung sino yung maghuhugas ng plate. Kaya pag nandito si Mama, happy yung dalawa kasi wala silang ginagawa. Dahil madalas si Mama lahat ng gumagawa dito dahil nga naiinip naman siya dahil wala siyang kasama pag weekdays, siya lang mag-isa. So lahat ng gawaing bahay ginagawa na niya habang wala kami. Kaya yung mga bata pagdating, wala na silang gagawin kasi toka-toka kami dito ng sa mga gawaing bahay. So mga bata, sila yung nagsiset ng plate sa table, alternate sila. So hindi ko na alam kung paano yung scheduling nila. Silang dalawa na lang ang nag-uusap doon.
Tapos, sa pag-load naman ng mga labada, ako, yung load ng mga maruming damit sa washing machine, ako. Tapos, maglo-load din ng damit sa dryer, ako din. Kasi pag winter, nagda-dryer kami. Pero pag summer, hindi. Hinahang namin siya sa likod or sa garahe. Kasi mas mahaba yung araw dito, yung liwanag. So, may time kami, parang 9 o'clock maaraw pa dito eh. So, nagahang kami ng clothes namin sa likod. Pero ang style namin is katulad pa rin kapag winter. Parang, kasi 9 o'clock kami nag-start maglaba, mag-run ng dishwasher, kasi yun yung power shoutout namin, free for 1 hour. So, lahat ng mga matataas sa mag-consume ng kuryente, yun yung inaano namin, niraran namin pag 9 o'clock. So, 9 o'clock start kami ng laba, 10 matatapos. So, pag summer, dahil 10 madilim na, ihahang namin or ihahang ng mga bata sa garahe yung mga damit. And then, the following day, pagdating namin, kung hindi pa tuyo, pero usually natutuyo naman na siya sa garage, isasampay naman namin siya sa likodan para matuyo siya ng husto, para the next day, maaarawan siya. So, ganun yung routine namin. Pero kapag winter, ayun, nag-ano kami, nagda-dryer. Kaya kailangan maglaba kami ngayong gabi, ihahang, bukas iraran yun sa dryer kasi hindi pa yun magtuyo. So, nung nandito si Mama, siya lahat ang nagawa except yung pag-run ng dryer. Pero yung, kunwari, yung simpleng ganito, pag-unload ng mga plato sa dishwasher, minsan huhugasan niya ng mano-mano kasi nga wala siyang magawa pag mag-isa lang siya dito. Ano pa ba? Paglinis ng bathroom. So, napakalaking tulong sa akin, lalo na sa akin. Kasi, pagdating ko, luto na rin or nakaprepare na yung mga kailangan kong lutuin. Kasi, ako pa rin ang nagluluto. Pag nandito si Mama, ako pa rin yung nagluluto. Siya lang yung tumutulong mag-prepare ng mga ingredients. So, ayun. Kaya, malaking bagay na nandito siya. Kaso, hindi makatagal si Mama dito kasi bukod sa yung weather, pag nung last time kasi nagpunta siya dito sa winter. So, maginaw talaga. Tapos, sumasakit din yung tiyan niya. Kailangan niya magpa-check up sa Pinas yung dun sa doctor niya. Kaya parang instead na dapat, alam ko, 4 months o 6 months yata siya dapat mag-i-stay. Naka 3 months lang yata siya or 4 months. Umuwi na. Pinarebook na lang namin. So, ayun. Di ko alam kung nasaan na banda si Mark. Pero siguro parating na yun. Kasi mga 20 minutes lang naman yung tayo ng school ni Sam dito sa amin. Kaya baka parating na siya. Binigay niya ni Michael yung gift namin sa daddy niya kanina. Akala ko, kasi dapat ibibigay namin kagabi. Kasi usually ganun kami. Binibigay na namin ng 12 midnight yung gift kung sino yung birthday plus cake. So, ngayon kasi hindi. Sabi kasi ni Miguel, ngayon na lang daw umaga. So, akala ko naman, intay nila akong gumising. So, bago nila ibigay. Paglabas ko, nandito na sa countertop. So, nakita na ni Mark yun. Kaya, ayun. Nag-celebrate na si Mark kahapon ng kanyang birthday. Invite lang namin yung isa naming family friend. Yung isa naming kapitbahay. Iba din to. So, tatabi ko.
Yan yung mga spare namin pag may bisita eh. Hindi nakapunta yung aming isang kapitbahay kasi meron silang party na pupuntahan. Panay nga ang tanong ng mga bata kasi may baby sila, 3-year-old. So, gusto namin makita yung baby na yun kasi napaka-bibo tsaka napaka-cute. So, si Sam tsaka si Miguel, panay ang tanong, darating ba si Allison? Ganyan. Sabi ko, hindi. Kasi may party na pinuntahan. So, nangihiram lang kami ng baby. Pag nandito yun, tontuwa lahat. Pati si Miguel kasi lagi siyang kinukulit nung bata. Kaya tawag siya Kuya Miguel. So, tontuwa naman sila kapag ganun. So, yun guys. Natapos ko na mag-load yung aming mga pinagamitan kahapon. Yun, whole day namin na plate yun. So, kapag ganito, Monday, marami akong niloload. Ina-unload sa dishwasher. Kasi full day namin yung plato, yung ginagamit. Yung mga pinagamitan namin ng buong araw. Kaya pag Monday and Sunday, madami akong ina-unload. Pag naman weekdays, kokonti lang kasi pinagamitan lang naman sa breakfast, tsaka yung dinner namin. So, ayun guys, tapos na ako mag-unload. Tatawagan ko si Mark. Tatanungin ko kung nasa na siya para makapag-ready na ako. Para pagdating niya rito, nakaligo na ako para makaalis na kami. Ngayon na kami magde-date ulit. Hindi kami nagde-date parati. Sabi nga ni Mark, minsan mag-alat kami ng time mag-date. Pero kasi minsan nakukonsensya ako pag kaming dalawa lang yung umaalis. Although malalaki na yung mga bata, mga teenagers na yung mga alaga namin. Pero nakukonsensya pa rin ako pagka hindi sila kasama. Kaya pihira kaming mag-date. Bukod sa, syempre, nagtitipid kami. Kaya ngayon nga sabi ko sa kanya, kakain ba tayo sa labas? Sabi niya, date mo naman ako, kasayang daw yung leave. Kasi naka-birthday leave siya today. Tapos nag-leave din ako today. So, pareho kami. So, sabi niya, kung wala naman tayong gagawin sa bahay, sayang naman yung ni-leave natin. Kaya sabi niya, kumain daw kami somewhere. Parang, di ko alam kasi kung saan kami kakain. So, sabi ko, sige, mag-Wendy's na lang tayo. Malayo yun dito 45 minutes yata yung drive. Tapos si Miguel, tinanong niya ako kagabi, sabi niya sa akin, Mami, anong plan natin sa birthday ng daddy? Sabi ko, di ba naghanda na tayo? Sabi ko ganon. So, hindi na tayo kakain sa labas kasi sabi ko, cost cutting tayo. Sabi niya, kain na tayo sa labas, ako na lang ang magbabayad. O, di ba? Mabait yun si Miguel. Very generous yung aking anak. Sana hanggang paglaki niya, ganun pa din siya. Mabait. Pag yung kapatid niya nagpapabili, medyo aangal lang siya ng konti, pero binibili naman niya. So, kay mama din, tsaka kay papa, pag may occasion, like, siguro birthday, nagpapadala siya. Pero minsan, hindi. I think Father's Day, di siya nakapagpadala. Kasi, nagbigay siya sa akin ng budget, pandagdag dun sa trip namin sa Pinas. So, nag-cost cutting din muna siya kasi nga wala din siyang Pero siguro sa susunod, babawi siya. So, iyon, kahit nagpa-part-time siya ng work. Kasi pa lang naman siya, hindi pa siya talaga pwedeng, legal na siyang pwede nang mag-work dito kasi yung mga sa age niya. Pero, kumbaga, student, kasi syempre estudyante pa rin siya. So, mas priority niya pa rin yung pag-aaral. Pero at least, masipag din siya. Pag Saturday, Sunday, yun, pumapasok. Tuesday, nag-work din. Kaya minsan sabi ko, kapag kapagod ka na, anak, sabihin mo na hindi ka muna magtatanggap ng shift mo. Pero, naman siya, lagi naman siyang okay on the go.
So, yun lang guys. Tawagan ko na muna si Mark ha. Tapos mamaya update ko kayo kung matuloy man kami sa Wendy's o mabago na naman yung plano. Kasi alam niyo naman ako, pabago-bago ko ng plano. So, see you later guys. Thank you for watching. Bye! Hi guys! Pupunta kami ng Wendy's. Doon daw gustong kumain ng birthday boy. So, dadaan kami ng Transmission Galley. So, enjoy the view!
Hi guys! Kararating lang namin galing Wendy's. Ito kasama ko ang birthday celebrant, ang aking gwapong asawa. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin. Road trip. Yeah, sa Wendy's at ang maganda, sana nag-enjoy din kayo sa view ng Transmission Galley. Maraming salamat ulit sa panonood at sana po patuloy niyo po kaming suportahan. Maraming salamat and God bless. Bye!